Ayun no. Welcome back ulit ito sa channel ko mga lods, Nerwak Vlogs, Vancouver, Canada. So kakatapos lang natin sa trabaho mga lods, pauwi na tayo ng bahay. Wala lang, gusto ko lang mag-vlog nitong araw na to katapos ng full-time job. So pauwi na tayo ng bahay. Kwentuhan lang tayo habang nagdadrive pauwi ng bahay. Napakaganda ng panahon ngayon dito sa Vancouver mga lods. So nasa 16 degree ngayon dito, maaraw, napakaganda ng paligid. So kung makikita nyo sa likod ko, napakaganda yung panahon. So isang linggo na tong ganito mga lods, no, hindi umuulan na ngayon dito sa Vancouver. So napakaganda kasi nga spring na dito. Palapit na yung summer kaya ganito yung weather. So napakasarap maggala kasama ang pamilya. Kaso nga lang medyo hindi pa tayo makagala nitong panahon na to. Siguro sa Lunes try natin, no, sa umaga. Kasi nga yung part-time araw-araw, tapos hindi makagala minsan, gawa ng araw-araw siya. Hindi siya pwedeng hindi mo siya puntahan. So ganun talaga mga ano. Ayun no. So kung makikita nyo sa video, no, napakaganda ng panahon. So dito tayo dumaan sa may main street pauwi ng bahay. So napakadaming sasakyan dito mga lods. Traffic, napaka-traffic talaga dito. Mahirap tumira sa isang city mga lods. Sobrang traffic. Ang ginawa niya. So ayun, napakaraming sasakyan. Siguro simula doon sa pinagtatrabuhan ko pa uwi sa bahay, umaabot ng 35 minutes mga lods sa sobrang traffic. Pero pag walang traffic, nasa 10 to 15 minutes lang, no. So dito tayo sa Science World Station. Yung kung makikita nyo yan, Science World Station. So napakaraming tao, gawa ng station ng train yan. So sa bandang kanan going to the downtown, sa bandang kaliwa naman, so maraming homeless dito mga lods, ano. Sa bandang kaliwa papuntang Metro Town, ito ganyan. So kanan papuntang downtown. So dito tayo dumaan sa Maykuan. Ito yung makikita nyo, napakaraming sasakyan. So mauubos ang oras mo, no. Mas mainam pa yata mag-train na lang. So wala tayong magagawa, kailangan tayong mag-drive. I-drive natin yung sasakyan natin. So papunta sa part-time, kailangan din magsasakyan. Hindi pwedeng mag-train. So ayun, napakaganda ng panahon. Wala kang masabi. Napakasarap maglakad-lakad ng naka-short, sleeveless. Kasi nga hindi na siya malamig. Tapos yung init ng araw hindi masyadong masakit sa balat. Kaya napakaganda ng panahon mga lods. So try natin mag-vlog ulit mga lods, no? I-update natin yung YouTube channel natin kasi nga wala nang pumapasok na subscribers. Kaya siguro ganun. Dahil ang ginawa ko is isang upload isang linggo na lang. So pasensya na kayo mga lods, no? Kasi nga hindi na kayang gumawa ng content, gawa ng napaka-busy. Siyempre kapag gumagawa ka ng content, kailangan mag-video ka pa, tapos pagkatapos nun i-edit mo pa. So medyo rin sa oras, kailangan ka maglaan ng oras para sa editing. So pasensya na sa mga subscribers na pero sa ngayon try kong i-update ulit yung YouTube channel ko na kailangan makapag-upload ako kahit 3 beses sa isang linggo. Kasi nga baka yun ang dahilan kaya wala pumapasok na subscriber. Nabawasan nga lang isa medyo hindi yata nagustuhan ng isa, kaya ayos lang, wala namang problema, wala namang sipilitan yung pag-subscribe. Ang sa atin lang dito is mai-share natin sa mga
sumusuporta sa atin, may share natin yung experience natin dito sa Canada. At ang purpose din namin dito sa aming channel is pagtanda namin at least meron kaming makikita, meron kaming mapapanood kung anong mga kaganapan yung dati dito sa Canada. Ganito ganyan, di ba? So yun din ang purpose ng ibang nagbablog dito sa Canada, para meron silang souvenir or meron silang mapapanood pagdating ng panahon na tumanda na sila. So yun yung purpose, mga lods. At the same time, at para din kumita, di ba? So, napakasarap or napaka sa loob na magsishare ka ng experience mo. At least kung hindi pa alam ng iba at mapanood na yung video mo, at least, di ba, malalaman nila kung anong diskarte or anong experience or anong kung paano makapunta ng Canada, ganito ganyan. So kumbaga masaya ako na sinishare sa inyo kung ano yung naging experience namin dito sa Canada, lalong lalo na dito sa Vancouver. So ang topic ng video na to, mga lods, is yung kung paano yung iba rito, kasi nga yung ibang kakilala ko dito sa Vancouver, mga lods, lumilipat ng ibang province gawa ng gusto nilang mag-apply ng PR. So sasabihin ko sa iyo kung anong province ang nilipatan nila para lang makapag-apply ng permanent residence. Kasi nga dito sa BC, mga lods, napakahirap mag-apply ng permanent residence gawa ng yung pathway rito ay yung provincial elimination program. So kailangan mo maglaan ng score sa ganun, kaya medyo mahirap. So ang pinakamadaling pathway, so nasa ibang province. Kaya halos lahat ng kakilala ko na work permit holder pa lang dito sa Canada is lumilipat ng ibang province. So ang diskarte nila, kasi nga meron silang pamilya rito. Let's say meron silang 2 anak, 3 anak, or ilang anak. Yung pamilya nila is yung diskarte ng tropa ko is iniwan niya muna yung pamilya niya rito sa Vancouver, tapos siya yung lumipat ng province para hindi masyadong magastos. Kasi nga pag buong pamilya ang lilipat, napakahirap, no? Gagastos ka ng tirahan, pagkain, at kung ano-ano pa. So ang ginawa ng tropa ko is siya muna ang lumipat ng ibang province. Iniwan niya yung pamilya niya rito dito sa Vancouver, siya muna nagipagsapalaran dun sa ibang province. So kalain mo ganun, mga lods, no? Iwan mo muna yung pamilya mo rito para makipagsapalaran ka sa ibang province na someday maging PR ka at makukuha at magsasama rin kayo sa bandang huli. So ganun ang diskarte ng mga Pilipino rito, mga lods, no? Gawa ng sa ngayon napakahigpit dito, napakahirap mag-apply ng PR. So diskarte na lang talaga kung paano makahanap ng employer na nag-i-sponsor ng permanent residence dito sa Canada. So ayun. So hanggang ngayon nandito pa tayo, mga lods, no? Gawa ng napaka-traffic talaga rito sa may main street. So babaguhin muna natin ang postura ng camera para hindi masyadong nakakasawa tingnan, mga lods. So yung province na nilipatan pala ng tropa ko, mga lods, sasabihin ko sa inyo maya maya. So yun nga, mga lods, no? Yung tropa ko lumipat sa Atlantic Province, either sa Newfoundland, Labrador, New Brunswick at saka Nova Scotia. So yung tropa ko nasa Newfoundland, Labrador, doon sa lumipat. Gawa ng meron nag-offer sa kanya na employer na pwede siyang mag-apply ng permanent residence someday. So nandun na siya ngayon, mga lods, no? Yung pamilya niya nandito sa Vancouver, naiwan. Malalaki naman ang anak niya, kaya walang problema. So ganun yun, mga lods. Diskarte na lang talaga.
At least meron akong na-share sa inyo. Yung ano kasi, ang tawag dito. Alam niyo mga lods, ang maganda kasi sa Atlantic Province, meron silang pathway doon na napakadali lang, yung tinatawag na Atlantic Immigration Program. So hanggang ngayon, meron pa yun, no? Ang tawag dito, ang unang mo gagawin doon is maghanap ka lang ng employer na mag-i-sponsor sa iyo ng permanent residence. So, lalagay ko rin dito sa screen mga lods, no? Kasi nga yung immigration consultant ko, karamihan sa mga kinukuha niyang ang tawag dito, yung immigration consultant ko kasi meron siyang ka-tie up na employer doon sa Atlantic Province. So pwede nyo siyang pwede kayong mag-email sa kanya, mag-inquire kayo para kung gusto nyo makalipat doon or gusto nyo mag-apply na ng PR or wala kayong trabaho rito sa BC or sa ibang province, pwede kayong pumunta doon. Mag-email mo lang kayo sa immigration consultant ko, ilalagay ko dito sa screen. Ayan, si Ma'am Joy Hope. So ito yung email niya. So nag-hire kasi siya ng chicken catcher at saka yun, ilalagay ko lang sa screen para makikita nyo. So mag-email lang kayo. Napakagandang mga lods, no? Pagkakataon kapag makahanap ka ng employer doon, tapos after like 1 year pwede ka mag-apply. As far as I know, 1 taon yata ang kailangan para makapag-apply ka. Hindi ako sure mga lods, no? Pero check nyo na lang sa website ng Atlantic Province kung ano yung mga eligibility nila sa permanent residence, para alam nyo kung ano yung mga dapat gawin papunta ron. So malapit na tayo sa bahay mga lods, 3:31. So umalis tayo sa trabaho alas 3. So nandito na tayo sa malapit na, siguro nasa 1 minute 2 minutes na lang. 3:31, so 30 minutes yung travel natin, so hindi masyadong traffic. Yun, ganun lang ang buhay dito mga lods. Uwi sa bahay pagkatapos ng full time, mamaya naman ulit sa part time. Si Mrs. Uuwi yun mamaya, susunduin pa natin mamaya mga alas 5 doon sa my station. So ganun lang ang buhay dito sa Vancouver, sa Canada. Kailangan mo lang talaga rito mga lods, may trabaho. Kasi pag wala kang trabaho, so wala kang pera. So dito kailangan trabaho talaga. Gawa ng mayroong binabayaran, maraming bills na kailangan bayaran, so kailangan mo rin magtrabaho talaga. So ayos lang, at least meron namang trabaho. Ang problema kung wala kang ma-applyan o nawalan ka ng trabaho, yun yung pinaka masakit, di ba? So diskarte lang talaga. PM nyo rin ako mga lods, no? Kasi nga yung cleaning nag-hire sila ng hiring sila kumbaga, yung cleaning company ko. Mag-comment lang kayo dyan kung gusto nyo mag-apply. Pwede rin kayo mag-subcontract sa kanya, sa company ko. Ang importante mga lods, meron kayong GST number kasi nga declared yun eh. So pwede niya kayong bigyan ng kontrata kung anong available meron sila. So kung gusto mo or naghahanap ka ng trabaho dito sa Vancouver, o kung ikaw ay lilipat dito sa Vancouver, kailangan mo ng trabaho, mag-comment ka na lang dyan sa comment section at baka matulungan pa kita mga dudes. So nandito na tayo sa bahay, napakasilaw sa yung araw. Yan to. Yan, kung makikita yung mga puno, meron ng mga dahon. Ayan mga lods. So dyan kami nakatira.
So, nagre-renta lang kami ng bahay mga lods. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to mga lods, no, na i-share ko sa inyo kung ano yung mga possibility na kung saan kayo pwede mag-apply ng permanent residence. So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe. And then, yeah, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So, kung saan man kayo naroroon, ingat po kayo. Dito ko na lang tapusin tong video na to mga lods, at magpapahinga pa ako kasi nga mamaya 7:30 papasok ako sa part-time. So, hanggang dito na lang mga lods. Stay safe. God bless everyone. Bye for now.